Si Mangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. inanunsyo ang 9 na marinong Pinoy na binihag ng Houthi rebels na ligtas na at pauwi na ng Pilipinas. Ang pagbibitiw naman ni dating Department of Public Works and Highways Secretary Rogelio Singson sa Independent Commission for Infrastructure hindi umano makakabawas sa kredibilidad ng komisyon, ayon yan sa Malacanang. Ang balitang yan ay tinutukan ni Bombo Annalise Subirano. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ligtas na na-rescue ang 9 na Filipino seafarers na binihag ng Houthi forces sa Yemen noong July at sila ay pauwi na ng Pilipinas na isang magandang balita umano ngayong papalapit na ang Pasko. Ang mga nasabing marino o seafarers ay dinukot at nakuha matapos lumubog ang kanilang sinasakyang barkong MV Eternity Sea sa Red Sea noon. Ayon sa Presidente, dumating sa Oman nitong Miyerkules ang mga na-rescue na mga marino kung saan sinalubong sila ng mga opisyal ng Department of Foreign Affairs at Philippine Embassy sa Muscat at Department of Migrant Workers bago ihanda para sa agarang repatriation. Pakinggan natin ang naging anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May hatid na magandang balita. Yung 9 na marino na ating kababayan ay ligtas mula sa lumubog ng barko, yung MV Eternity Sea sa Red Sea noong Hulyo at sila ay binihag ng mga Houthi sa Yemen. Sila po ay pauwi na. Itong Miyerkules na dumating sila sa Oman mula sa Yemen at sinalubong sila ng mga tauhan natin sa Philippine Embassy sa Muscat at saka ng Department of Migrant Workers. Papasalamat tayo sa lahat ng ginawa ng DFA, ng DMW, ng Philippine Embassy sa Oman. Pinasalamatan din ng Pangulong Marcos ang pamahalaan ng Oman at si Sultan Haitham bin Tariq sa kanilang tulong sa pagliligtas sa mga Filipino seafarers. Nagpaabot din ng pakikiramay si Pangulong Marcos sa pamilya ni Neil Roy Fanner, ang tanging nasawi sa insidente. Binanggit ng Pangulo na delikado ang trabaho ng mga marino, lalo na sa mga high risk at war zone areas. Kaya dapat umanong agarang kumilos ang gobyerno sa anumang banta sa kanilang kaligtasan. Nagpaabot naman ng taus-pusong pasasalamat si Pangulong Marcos sa gobyerno ng Oman. Ayon sa Presidente, walang tigil ang naging pakikipagtulungan ng Omani government sa Pilipinas para matiyak na ligtas ang paglabas ng mga marino mula sa conflict area. Muli si Pangulong Marcos. Kakalimutan na magpasalamat sa Omani government dahil sila talaga ay walang tigil na tumutulong sa atin. At kaya't pinapaabot ko ang pasasalamat ko sa Sultanate of Oman. Ang namumuno ay ang Sultan Haitham bin Tariq. At sila po ay talagang kaibigan po ng Pilipino at lahat ng maaring gawin para iligtas ang ating mga marino ay kanilang ginawa. Kaya naman ay nandito na tayo at nailigtas yung Siyam. Dumating sila sa Oman, nagka-briefing ng kaunti, inaayos ang mga dokumento nila at hindi na natin pinatagal. Gusto na siguro nila umuwi, Pasko pa. Kaya pinauwi na natin at parating na rin sa Pilipinas. Ipapaabot din natin ang ating pakikiramay sa pamilya ni Mr. Neil Roy Fanner dahil po siya ay sumakabilang buhay nung inatake yung barko na sinasakyan na. Samantala, walang nakikitang punto ang Malacanang sa pananaw ng ilan na makabawas sa kredibilidad at integridad ng Independent Commission for Infrastructure ang ginawang pagbibitiw ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson sa komisyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maraming magagaling na nariyan para din sa itong Independent Commission for Infrastructure at bahagi ng Independent Commission. Maaring mayroon lang na nagpalaganap ng negatibong impormasyon ayon kay Castro, kasunod ng pagbitiw ni Singson na ang layunin ay hindi maging maganda ang tingin ng tao sa Independent Commission for Infrastructure. Si Singson ang ikalawang
itinalaga sa ICI nang bumitiw sa komisyon habang nauna nang nag-resign itong si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Pero paliwanag ni Castro na wala si Magalong sa ICI dahil sa conflict of interest, habang si Singson ay dahil sa isyong pangkalusugan at umano'y usapin sa seguridad. Pakiusap ng palasyo, wag nang bigyan ng mali siya ang naging hakbang ng dating kalihim ng Department of Public Works and Highways. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.